Huli na! Hindi ligtas! Dapat na tayo bumalik! Pagkatapos mamatay ng mga magulang ko, ang mga shareholders, para agawin ang kapangyarihan, lahat gusto akong patayin. Ano bang bahay ang meron ako? Huwag po kayong mag-alala, miss. Nakiusap na ako sa Global Security Alliance para sa isang agarang kahilingan ng kooperasyon. Sila ay magpapadala ng pinakamahusay na mga eksperto sa mundo. Narinig ko na napakahusay ng taong ito. Minsan ay pumatay siya ng daan-daan ng mag-isa. Naranggo bilang numero 1 sa strategic list, ngunit ang kanyang kinaroroonan ay napakalihim. Sa nakaraang 2 buwan, maraming mga tinatawag na mga eksperto ang dumating, ngunit wala ni isa ang nakaligtas ng 2 araw. At sa loob ng 3 araw, ay ang board meeting. Sana ay maaasahan siya. Saan ka pupunta, ganda? Ganda, parating na ako para sunduin kayong lahat. Tara, kapag nahuli mo kami, iinom kami kasama mo buong gabi. Huwag tumakbo. Saan? Bitawan mo ako, manyak. Ano ang gusto mo? Hihi. Alam ko na sobrang sarap ng pakiramdam, kaya pala. Aksidente lang. Diyaw siya, turuan mo siya ng leksyon. Hoy, ano yung ideya mo? Pwede ba tayo mag-usap na lang? Hindi na kailangan ng karahasan. Sa isang tulad mo? Wala nang sasabihin. Diyaw siya, tuloy mo lang. Ma'am, tagal na hindi nagkita. May nagbabayad ng malaking halaga para ipapatay ka. Magkano ang binabayad nila sa iyo? Doblehin ko. Ha. Sa aming linya ng trabaho, ang integridad ay lahat. Kung kukunin ko ang pera mo ngayon, masisira ang aking reputasyon. Ma'am, Bakit mo pa pinapansin ang basurang gaya niya? ma'am, ang iyong bodyguard ay ganap na walang silbi. Bibigyan kita ng 2 pagpipilian. Magbitiw bilang chairman. Ibibigay ang core data ng Yushu AI. O mamatay dito. Paano kung tumanggi ako sa 2? Tusk, pagkatapos ay makikita natin kung ang mga tauhan mo ay mas mabilis o ang aking bala ay mas mabilis. Hoy bro, hehe. Ang mga babaeng ito, nagustuhan ko rin sila. Kaya ganito ang deal. Kunin mo ang perang ito, bilhan mo kayo ng ilang beer. At ang bagay na ito, kalimutan na. Baliw, naghahanap ka ng kamatayan. Bata, itago mo ang pera mo. Sa impyerno ka magpagamot. Talaga bang hindi makikipag-negotiate? Anong pag-uusapan? Atake! Patayin silang lahat! Protektahan si Miss Jiang. Ngayon ba ang araw na mamamatay ako dito? Anong nangyayari? Masyadong mabilis ang lahat. Hindi ko nakita ng malinaw. Pero isang bagay ang sigurado. Ang lakas ng taong iyon ay kabilang sa nangunguna sa mundo. Wala nang ibang tao dito maliban sa atin. Maaaring ginawa niya? Ang taong iniingatan natin ngayon ay magiging tagapagmana ng Jiang Group. Ang issue ng kumpanya nila na Smart AI ay tungkol sa kinabukasan ng bansa. Huwag hayaang mahulog sa kamay ng iba. Tandaan, maraming espiya sa paligid ng employer. Kailangan mong manatiling nakatago. Maliban kung talagang kailangan, huwag kang kumilos. At saka, narinig ko na may malalim na koneksyon sa pagitan mo at ng employer. Bastos kang bata. Wala kang ninakaw na pera ngayon. Tatakas ka? Baliin ko ang binti mo.
Sige, Ah, Hindi talaga niya ako naaalala. Miss, paanong nangyari? Tingnan mo ang pabayan niyang ugali. Malinaw na playboy lang siya na umiinom at humahabol sa babae. Kamatayan nila ay tiyak na sanhi ng aksidenteng pagpaputok. Kaya sobra akong nag-isip. Ang board meeting ay sa loob ng 3 araw. Sa mga susunod na araw, lalo pa silang magiging desperado na patayin ako. Miss, ang mga top expert na inirekomenda ng International Security Profile nila ay naipadala sa iyong email. Sige, tingnan ko. Teka, anong klaseng profile ito? Walang laman ang personal info. Karanasan, hindi alam. Kasanayan, wala. Miss, profile ng mga top expert ay karaniwang kumpidensyal. Kailangan ko man lang malaman kung ano ang itsura niya. Wow. Yung scumbag? Sabi mo na, paano mo sinuhol ang International Security Agency para makapasok dito? Suhol? Kailangan ko ba? Ano? Pasensya na sa pag-istorbo, President Jiang. Kape po. Kaakit-akit pero may nakatagong talim. Tama na ba? Hahaha, ang ganda ng sekretarya. Titingin lang. Paano ako magsasawa? Siyempre, kailangan kong maramdaman. Bitawan mo ako. Kung magpapatuloy ka, magiging marahas ako. Huwag kang magmadali, malapit ng matapos. Bilang isang sekretaryang klerkal, sa kanyang buto ng balikat, may mga kalyo mula sa mga hampas ng puwitan ng rifle. Talagang kahina-hinala ang babaeng ito. Tama na, Chen Liang. Bitawan mo siya. President Jiang, sa harap mismo ninyo, naglakas loob siyang maging bastos. Sa tingin ko, hindi kanya sineseryoso man lang. Kung ako ang tatanungin, dapat natin siyang sipain palabas. Huwag kang mag-alala, Secretary Song. Lumabas ka muna. Siguradong aayusin ko ito para sa iyo. Umalis ka na. Ang lugar na ito ay hindi talaga para sa iyo. President Jiang, huwag kang magmadali. Sigurado pag nakita mo ang panlilinlang ko, hindi mo ako pakakawalan. Anong nangyayari? Ikaw, anong ginagawa mo? Eto na. Gago, walang hiya. Hoy, babae, tinulungan kita at ganito ka. Gusto mo akong saktan? Ha? Bitaw. Tatawagan ko si Zhao Xia ngayon. Hoy, bago ka tumawag, tingnan mo muna ito. Bug? Kinuha ito sa akin. Saan pa? Sa akin? Paano magkakaroon ng bug? Ibig mo bang malapit sa akin? May kalaban na espiya. Hindi ka naman ganap na walang pag-asa. Huwag kang mayabang. Medyo lang mapagmasid. Wala yun. Bodyguard na kailangan ko pero super expert na kaya ang 100. Ito lang ang makakasiguro na makakaligtas ako sa mga pagpatay ng kalaban. At masisiguro ang Yushu AI maayos na pag-unlad. Umalis ka na. Habang may panahon ka pa, utusan mo ang organisasyon mo na magpadala ng tunay na malalakas. Organisasyon. Wala silang ipapadala. Ako lang. Hindi mo ako kayang protektahan. Bakit mo pa ito tinanggap? Hindi lang ito makakasakit sa ating lahat, kundi pati sa sarili mo. Oy. Wala nang atrasan. Ikaw, wala kang choice. Sige, kailangan natin ng tao. Kaya manatili ka. Maging driver ka. Tandaan mo, mula ngayon, alamin limitasyon. Kung hindi, palayasin kita. Ikaw. Bulag at mangmangka. Hindi nagsinungaling ang sinauna. Malaki utak, walang bait. Gago. Ma'am Jiang, talaga bang pananatilihin mo si Chen Liang bilang driver po? Hindi po kilala ang background niya. Talagang hindi po siya mapagkakatiwalaan.
Huwag kang mag-alala, babantayan ko siya. Kung gagawa siya ng anumang maling galaw, ipagsasapalaran kong suwayin ang pambansang ahensya ng seguridad. Sisibakin ko pa rin siya. Pero, Jiang, ang security team mo ay napakawalang kwenta. Maliban sa dalawang babae mong ito, okay naman ang itsura nila. Wala silang silbi. Paano kung ganito, ibigay mo sila sa mga tauhan ko? Bilang mga laruan, ano sa tingin mo? Hahaha. Lin Hao, anong ginagawa mo dito? Bukas ang board meeting. Nandito ako para hikayatin kang umatras. Huwag mo na itong isipin. Yushu AI ay ang hindi natapos na pangarap ng tatay ko. Hinding-hindi ko ito hahayaang mapunta sa kamay ninyong mga gago. Ang ganda ng katawan mo. Sayang naman kung mamatay ka. Bakit hindi bago ka mamatay? Akin ka ngayong gabi. Lin, magpakabuti ka. Bitch, ginagalaw mo ba ako? Miss Lin, hindi ka tanggap dito. Pakiusap, umalis ka. Bantay pangas ka sumagot sa akin? Sinong nagbigay sa iyo ng tapang? Sinaktan mo ang kapatid ko? Patay ka. Anong taon na ba? Patalim pa rin? Kaya pala, natalo kayo. Na, ipakita sa kanya ang aming lakas. Tandaan mo ito. Sa susunod, kapag kumagat ka, tumingin ka muna. Wag. Ate, Magbigay daan. Ang dami ng tao sa pasukan. Huwag kayong magsiksikan. Anong ginagawa ninyo? Anong nangyayari? Bumili ako ng mamahaling baril sa ibang bansa. At ikaw, walang kwentang driver. Pinihit mo lang at nag-jam. Jiang, lampas na sa oras ng uwian. Ano pang ginagawa mo? Kahit driver ako, mainitin din ang ulo ko. Isang aksidenteng pagpaputok. Isang jam. Lumitaw siya. Paanong magkakaroon ng napakaraming pagkakataon? Hindi siya mukhang pro. Baka dahil sa kamakailang ulan, ang pagkabasa ang nagdulot ng pagka-jam. Hindi mo ba alam, pinaantay kita sa labas para sa ikabubuti mo? Kung hindi nabasa ang baril niya, patay ka na sana ngayon. Dahil basa, ibang araw na lang tayo magbabaril. Tara, umalis na tayo. Kailangan ko nang umalis pagkahatid sa'yo. Go. Boss, isang walang kwentang driver. Naglalakas loob na baliwalain ka? Gusto mo? Patayin ko? Bobo, pwede ko siyang patayin kahit kailan. Bumalik ka at maghanda para sa board meeting bukas. Gusto ko, sa harap ng lahat ng shareholders, alisin si Jiang Li. Iyan ang dapat nating gawin. Jiang? Ang board meeting bukas. Payo ko, huwag kang umattend. O kaya, tiyak na patay ka. Huwag kang mag-aksaya ng laway. Hindi ako matatakot. Mom, Dad. Bukas ay ang araw na babawiin ko ang Jiang. Kahit maliit ang tsansa, susubukan ko pa rin. Susuportahan niyo ako, di ba? Miss, Shia, gabi na. Bakit hindi ka pa natutulog? Miss, may ideya ka ba para sa bukas na security team? Ikaw at si ZQ. Pagkatapos, mula sa security team, piliin ang pinakamahusay na manlalaban. Pwede bang magrekomenda ng tao sa'yo? Sin, Driver Chen. ano? Baliw ka ba? Dati galit ka sa kanya. Parehong beses na nasa panganib tayo. At misteryosong nalutas, nandoon siya. Miss, hindi ba kakaiba para sa'yo? Ngayong sinabi mo, mukha nga itong medyo. Iyan na. Pero kung sakaling mali ako, may plano ako. Hindi niya man lang ako napansin na pumasok. Nagpapanggap ba siya o nagkamali ako sa kanya? Subukan kita. Hoy, hoy. Kakaiba to. Bakit ang daming bula ngayon?
Walang saysay. Hindi niya man lang napapansin. Masyado yata akong nag-isip. Talagang wala siyang kwenta. Tuwel ko? Sino? Sino yan? Tigil. Tigil. Kumusta kagabi? Sinubukan ko po siya. Talo po talaga siya. Wala po siyang silbi. Kung hindi po siya nagpapalamon. Kinuha po ang trabaho sa Alliance para po sa mga eksperto. Miss Jiang, kagabi po. Hindi po sana naging ganoon delikado. Nasaan po siya ngayon? Papatayin ko po siya ngayon. Bitawan mo. Siguro, tadhana lang. Kumusta ang ibang guwardiya na pinili natin? Bakit kayo dalawa lang? Pasensya na po, Miss Jiang. Ang security team ng bahay po lahat po umalis na. Pati po ang mga kasambahay lahat po umalis na. Ayos lang, naiintindihan ko sila. Ngayon, buhay o kamatayan? Maliban sa inyong dalawa, sino ba ang magiging tanga na sasama para mamatay kasama ko? Sasama ka ba o hindi? Balita ko masarap ang pagkain ngayon. Hindi na ako makapaghintay kumain pa. Nandoon ang pagkain. Kumain ka at umalis ka. Linhao, ang seremonya ng paglipat ng chairman ngayon, bakit kayo lang? Oh? Hindi ko akalaing darating ka talaga. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ang mga major shareholders, lahat ay sumusuporta sa akin. Ito ang Equity Transfer Agreement. Kung pirmahan mo ito, titigilan kita. Linhao, ito ang Jiang Group. Ipinamana sa akin ng aking ama. Miss Jiang, harapin ang katotohanan. Jiang Group ay nasa ilalim ng pangalan ng Lin mula nang mamatay ang iyong ama. Tama, Xiao Jiang. Huwag mo kaming pahirapan. Bumaba ka at hayaang mamuno ang iba dahil sa iyong ama. Titigilan ka namin. Imposible. Ito ang hindi natapos na hangarin ng tatay ko. Kaya wala ng deal. Narinig ko. Naghahanap ka ng magagaling na bodyguard. Binigyan kita ng pagkakataon. Pero nagtataka. Kung kaya ka nilang protektahan. Kayong dalawa, sino una? Lalabanan kita. Wag! Rikyu, ayos ka lang? Miss, pasensya na. Hindi ako naging sapat. Tigil. Hahanap ako ng gagamot sa iyo agad. Tulong! Tulong! Pwede na nating kumpirmahin. Hindi siya traidor. President Jiang, hindi ba ikaw nagpadala ng aplikasyon sa International Security Alliance? Bakit mayroon ka pa ring mga walang kwentang tao? Mukhang hindi pabor sa iyo ang langit. Siya, bibigyan kita ng suggestion. Ikaw, maghubad ka ngayon. Samahan mo kaming mga shareholders. Baka katitigilan ko kung masaya ako. Di ba?
Hahaha. Insulto kay Miss. Mamatay ka. Yan lang ba ang kaya mo? Lakas ng loob mo akong patayin? Sino ang nagbigay sa'yo ng tapang? Ha? Linhao, pakawalan mo na si Zhao Xia. Pangulong Jiang, malapit nang tumulo ang mga luha mo. Talagang magkalapit kayong magkapatid. Ha ha ha. Gusto mo bang pakawalan ko siya? Sige. Ichaw, pirmahan mo itong equity transfer agreement at pakakawalan ko siya. Ano sa tingin mo? Linhao, huwag kang lumampas. Talagang hindi ka nagsisisi. Gawin. Zhao Xia, Ano? Pipirma ka na ba? Linhao, halimaw ka. Ulit. Pirma o hindi? Zhao Xia, Zhao, Linhao. Nakikiusap ako. Huwag mo nang saktan Zhao Xia. Ako. Miss, huwag pumirma. Huwag kang pumirma. Ulit. Ulit? Wag. Zhao Xia. Zhao Xia. Kasalanan ko lahat. Miss, huwag kang pumirma. Yushu AI, may kinalaman sa kinabukasan ng bansa. Zhao Xia. May tao. Bilis, tulong. Ngayon, tila ang dalawang magkapatid na ito ay parehong tapat. Oh, Jiang Li. Ngayon, wala ka nang ang huling paraan mo. Pipirma ka, gusto mo man o hindi. Pero, hindi kita hahayaang mamatay ng ganoon kadali. Babaliin ko ang mga braso at binti mo para sa kasiyahan ko. Men, Wag. Wag. kung ayaw niyang pumirma, pilitin ninyo siyang pumirma. Pakawalan mo ako. Zay, pasensya na. Hindi ako sapat. Nawala ko ang Jiang Group. Nawala ko ang pinaghirapan mo. Teka, Chen Liang, hindi ka ba dapat umalis pagkatapos kumain? Bakit andito ka pa? Miss Jiang, hindi pa oras ng uwian. Saan mo gusto akong pumunta? Oh, hindi ba ito ang baliw walang kwentang driver? Kung hindi ka humakbang, hindi kita napansin. Lin Hao, pakawalan mo siya. Wala siyang kinalaman dito. Isa lang siyang playboy na pumasok sa pamamagitan ng koneksyon para maging pabigat sa sweldo. Hindi ikaw ang may kontrol. Dahil nandito siya ngayon, hindi siya makakatakas. Patayin siya. Nak, ngayon ikaw naman ang magdusa. Jiang Li, ito ang iyong huling paraan, hindi ba? Ha? Hindi ba siya baliw? Ginagawang baril ang kamay niya. Akala niya talaga siya ay... Sat, hinahanap ko ang pinakamahusay na master at nasa tabi ko lang pala siya. Wala kang kwentang basura? Paano mo nagawa ang ganyang kakayahan? Lin Hao, ito ba ang eksperto na dinala mo? Global? Ika-10 sa mundo ng assassin? Ito ang level? Medyo average lang talaga. Pasaway. Huwag kang mayabang. Ano? Nag-aalala ka sa pagpapakintab mo ng sapatos? You. Huwag magmadali. Hindi ko pa inilabas lahat ng baraha ko.
Si Xueshou ay ika-10 sa pandaigdigang listahan ng assassin. Pero si Shuang Yue ay pangatlo. Kung hindi ako ganito, kalapit sa kanya, baka hindi ko magawang makuha siya ngayon. Si Shuang Yue. Chen Liang alis na. Si Shuang Yue ay isang global assassin na pangatlo, isang nangungunang master. Hindi ka tugma para sa kanya. Chen Liang, umalis ka. Wala itong kinalaman sa iyo. Hindi mo kailangang isakripisyo ang iyong buhay. Jiang, sobrang alala mo sa akin? Paano kung itaboy ko siya? Bigyan mo ako ng halik. Hindi ito ang oras para sa iyong mga biro. Tama na. Wala akong oras sa iyong pangaakit. Inutusan ako ni Lin Hao na patayin siya kung humarang ka sa akin. Saka mamamatay ka rin. Itong basura ay tiyak na takot sa aura ni Shuang Yue. Nakatayo roon na natulala. Naghahanap siya ng patay. Alam mo, laging mayroong isang tao mas mahusay. Ang yabang. Maaga o huli, hindi. Ngayon. Magbabayad siya. Ang galing lumaban. At ang lambot ng balat. Magandang babae, interesado ka ba sa akin? Kung makukuha mo ang patnubay ko, maaari kang umupo sa pangalawang pwesto sa mga master. Who is it? Papatayin kita. Malambot at makinis. Pwede na. Imposible ito. Kahit ang pangatlong assassin, si Shuang Yue ay hindi tugma para sa kanya. Lista ng pumatay. Ang pangatlong pumatay. Hindi niya siya kaya. Baka siya ang una o pangalawa. Hindi. Si Jiang Li ay may kakaunting mga ari-arian. Paano siya kayang upahan isang ganitong maestro? Jiang, ang sinabi ko lang. Talaga? Hindi mo ba ito iisipin? Lin Hao, ang Jiang Group ay pinaghirapan ng aking ama. Hindi ko hahayaan na makuha ito ng iba. Pakiusap, mula ngayon, huwag kaming gambalain muli. Tara na. Huwag umalis. Naghahanda ako ng husto sa mahabang panahon. Paano ko hahayaan na ikaw umalis ng ganun kadali? Pinalo niya ako. Harapin ako, pinangahas mong takutin, boss ko. Sa tingin mo ba, dapat kitang sambahin? Ha? Buwisit, pinangahas mong paluin si Lin? Mamatay ka? Ingat. Takot na agad. Nakakainis. Chen Liang, ayos ka lang ba? Ma'am, nag-aalala ka ba sa akin o sa kidney ko? Baka ngayong gabi, ikaw na mismo ang mag-check. Kadiri. Imposible. Laman at dugo. Paano nito masisira ang isang punyal? Pananambang? Bitawan ako. Kundi, Imposibleng bitawan ka. Bibigyan kitang dalawang option. Isuko ang kalahati ng shares at umalis sa Jiang. Kung gagamit ako ng kaunting puwersa, kung ano ang mangyayari, hindi ko garantisado. pumili akong isa. Mas maganda yan. Ano ang gagawin? Alam mo ang gagawin. Ah, Lin, ano ang ginagawa mo? Tigil! Relax ka lang. Ngayon ikaw naman. Anong ibig sabihin? Sumpahin ka. Sa mga taong ito, ikaw lang ang nag-iisa na naglakas loob na itutok baril sa akin. Papatayin kita. Sige, umiwas ka. Umiwas ka dito! Umiwas ka!
Panoorin ito. Gun. Ganito. Kap, anong ginagawa mo? Binabalaan kita. Huwag kang magulo. Abuso ka sa kapangyarihan, ha? Mamatay ka? Binubuli mo ang mahihina, ha? Babayaran kita. Hindi ka pa rin sumusuko, ha? Papatayin kita. Pasensya na. Tigilan mo na akong paluin. Kung epektibo ang paghingi ng tawad, bakit kailangan pa natin ng pulis? Hoy, hindi iyon ang linya ko. Ang dami mong tanong, hindi ba? Bibigyan kita ng 2 option. Pre, hindi na. Alam ko na. Ibigay ang kalahati ng shares. Iwan ang junks. Di ba? D. Ibigay mo ang 60% shares. Please. 10 milyong cash. Wala na. Hoy. Oh, hoy, wag. Wag mo akong paluin. Gagawin ko. Wow, natuloy. Jiang, pagbalik natin, huwag mong kalimutan ang bonus ko, okay? Ikaw, magpasalamat ka na ipinanganak ka sa Longguo. Kung hindi, patay ka. Haha, tama. Tama ka. Hahaha. Dahil sa ugali mo ngayon, at ang pag-amin mo ng kasalanan, hindi kita papatayin. Kunin mo tauhan mo. Alis. Okay. Go. Aalis na kami. Go! Lahat lumabas! Girl, nag-isip ka na. Hanapin mo ako sa Jiang's. May potential ka. Sayang, barado ang mga meridian mo. Kung papayagan mong tulungan kita, i-unblock ang meridian mo. Kung gayon tunay kang magiging ang second best. Chen Liang, lakas loob mo to sa akin? Kahit mamatay ako, si Lin Hao, hindi kita pakakawalan. Hintay ka lang. Hindi ko pa narinig ang isang lalaking nagngangalang Chen Liang. Saan ba siya nanggaling? Narinig ko ang nangungunang eksperto, nagkataong Chen ang pangalan, pero lagi siyang nakabase sa Southern Rainforest Nation. Walang awa siya, gagawin ang lahat para makuha ang gusto. Iyan ay eksaktong kapareho ng estilo ni Chen Liang. Baka, ano ang koneksyon ng dalawa? Ang numero 1 sa expert ranking, bawat isa sa kanila ay master ng hindi masukat na abilidad. Paano naging kagaya niya? Sigurado ako, hindi siya. Wala akong pakialam kung ano siya. Nangahas siyang hiyain ako, kaya patay siya. Ang lakas niya. Pareho nating nakita iyon. At gusto mo pa siyang labanan. Suicide ito. Hindi ako basta-basta papasok doon. May galing nga siya, pero maraming mas malakas sa kanya. Marami sa kanila. Perpekto. May mga koneksyon ako para doon. Ang organisasyon ng mga assassin sa dark web. Talagang kukuha ka ng mga mababangis na kriminal? Hoy, gusto kong pumatay ng tao. Kahit anong halaga. Marami tayong buntot ngayon. Medyo marami na. Hahaha, lakas loob mong guluhin si Master Lin. Sasabugin kita ngayon. Rocket yan. Tapos na tayo. Talagang mamamatay tayo rito ngayon. CEO Jiang, masyado kang nagmamadali. Impyerno ka. Ha 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 ha.
Liang, anong ginawa mo? Sila, napakasamang teknik. Sablay lang. Basta, niligtas mo ako. Salamat. Niligtas mo ulit ang buhay ko. Huwag muna masyadong matuwa. Ang preno ay mukhang sira. Ano? Pero huwag kang magpanik. Ako may plano na ako. Kayo, kumapit lang kayo ng mahigpit. Ano ang ginagawa mo? Nasa kotse pa si Gieng. Jiang, huwag kang padalos-dalos. Relax. Chen, baliw ka. Liang, huwag kang padalos-dalos. May oras pa. Magigit tayo ng ibang paraan. Ang bilis ng kotse ay umaabot na ng 120. Paano ang ginagamit mong preno? Baliw ka ba? Gusto pa naming mabuhay. Huwag mo akong istorbohin. Umupo lang ng maayos. Normal lang mahilo. Malapit na ito matapos. Hehe, gusto mo? Exciting, ha? Ha? Chen, niligtas mo ako. Pero ayaw ko talaga ng susunod na beses. Oy, Chen Liang, ilan pa bang trick ang hindi namin alam? marami akong trick, Secretary Son. Kung libre ka mamaya, pumunta ka sa kwarto ko, at ipapakita ko sa'yo ng dahan-dahan. Sige, sa susunod. Hindi sa susunod. Walang oras na gaya ngayon. Paano kung ngayong gabi? Liang, pwede bang baguhin mo ang masamang ugali mo? Professional kang bodyguard. Trabaho mong protektahan ako. Hindi manligaw ng babae dito. Oy, lalaki at babae, di napapagod sa trabaho. Huwag kang magsalita kung di mo alam. Tama na. Tapos na. Aalis na ako. Hoy, aalis ka? Hindi. Kung aalis ka, ano gagawin ko? Ako, ibig sabihin, mayroon tayong formal na kontrata sa trabaho. Obligado kang manatili sa tabi ko. Pagkatapos ng ilang beses, hindi na sila mga hasubukan muli sa ilang panahon. Relax. Sino? Shuangjue, ang pabor na binanggit mo, may bisa pa ba? Hehehe. Siyempre, may visa pa. Emperor Hotel, kwarto 888. Doon tayo magkita. O, kung hindi. Manyak. Medyo mahirap itong misyon. Hindi basta-basta ang kalaban. Gusto mo bang magpadala ng tao para tulungan ka? Hindi na. Alam mo naman ang kakayahan ko. Di ba? Kung may bagay na hindi ko kaya, kahit ilan pa ang ipadala mo, wala ring silbi. Tsaka, sa tingin ko, si Miss Jiang ay talagang kawili-wili. Ayon sa aming pinakabagong pagsisiyasat, maraming lihim na organisasyon ay madalas gumagalaw. Pinaghihinalaan ko na malamang ikaw ang target nila. Sakto. Kamakailan, ako'y nangangati ng makipag-away. Makakagamit ako ng ilang tao para pagpraktisan. Hindi naman masama. Kita tayo mamaya. May totoong trabaho akong gagawin. Huwag ka nang magtago. Labas na. Paano po ninyo nalaman na andito ako? Intuition. Napakalakas ninyo po. Hindi ako katapat ninyo. Pero, gusto ko talagang lumakas pa. Sabihin mo muna. Plano mo. Hindi ako inupahan ni Lin Hao, sa totoo lang. Utang ko sa kanya dati. Ngayon, pumagit na ako para bayaran ang utang. Gayunpaman, madalas ko siyang marinig na may kinakausap ng lihim, napakalihim. Hindi ko nakita kanyang tunay na mukha. Alam kong napakalakas kayo,
Pero ang kalaban ninyo ay mas malakas kaysa akala ninyo. Sa alam ko, sa paligid ni Miss Jiang, may mga espiyang itinanim ng kabilang panig. Dose-dosena sila. Napakalalim na nakatago. Teska, dosena. Mas konti kaysa akala ko. Pero hula ko, pumunta ka rito hindi lang para sabihin sa akin ito, tama? Ang pagbubukas na sinabi mo kanina, may bisa pa ba? Siyempre, hindi ko hahayaang tumulong kayo ng libre. Kung handa kayong tumulong sa akin, tungkol kay Lin Hao, bawat galaw, sasabihin ko sa inyo agad. Si, Ano ang ginagawa niyo? tinutulungan kita. Buksan ang meridian. Pikit. Medyo nahihilo. Ay normal. Oh, tagapagligtas ko bumalik. President Jiang, huwag kang masyadong magalang. Kung guilty ka, bumalik ka sa kwarto ko at bayaran mo ako ng maayos. May itatanong ako sa'yo. Sinabi mo dati, pagkatapos ng lahat ng nangyari, ang mga kaaway, hindi magpapadala ng sino man sa akin muna. Totoo ba iyan? Mga hayagang atake, hindi mangyayari muna, pero mga lihim na pagpatay, pwedeng dumating, anumang oras. Hoy, huwag kang kabahan. Nandito ako. Walang makakadikit sa'yo. Oy, Jiang, anong ginagawa mo? Pinapasok mo ang kwarto ko. Huwag mong sabihin. Talaga nandito ka para bayaran ako. Babalang ka sa kwarto ko. Gusto mo ba makuha ang gantimpala? bodyguard kita. Tungkulin mong protektahan ako. At saka, nasa panganib pa rin ako. Simula ngayon, kailangan sa bawat sandali, manatili ka sa tabi ko para protektahan ako. Isang lalaki at babae, mag-isa sa kwarto. Hindi ka ba natatakot na mawalan ako ng kontrol at may magawa sa'yo? Subukan mo. Binabantaan kita, huwag mong subukan. Nasa kabilang kwarto lang sila. Kapag sumigaw ako, darating sila agad. Jiang, paano kung hindi ka man lang makasigaw? Kayo po ang boss, hindi ko kayo hahayaang hindi komportable. Sa inyo ang kama, sa akin ang sahig. Ang bait mong tao, pero duwag. Sinong nangaasar? Heya. Boss, kung mahalaga sa inyo ang tauhan, gusto ninyong nasa kama ako. Pwede rin akong pumayag dito, pero atubili. Jiangli, ha? Kawawa siya. Hindi ko pa na-check ang kwarto niya. Sakyan mo na itong pagkakataon para hanapin ito ng maigi. Baka may makita akong hindi inaasahan.
Araw-araw, nabubuhay siya sa ilalim ng ilong ng ibang tao. Wala talagang pribasiya. Buti na lang nagkita kami. Kalihim soon, hindi ka makapaghintay. Rosemary, singhot lang papatumba sa matanda ng walang malay. Handa na handa ka, ngunit sa kasamaang palad, nakasalubong mo ako. Jiang, Jiang, pasensya na. Huwag mo po akong sisihin. Kayo po ay laging nasa itaas ng lahat. Pero, isa lang po akong hamak na may kahinaan. Nahulog po ako sa kamay ni Lin Hao. Patawad. Patawad po. Sa susunod kong buhay, babayaran ko kayo. Ikaw? Anong ginagawa mo sa kwarto ni Miss Jiang? Nasaan si Miss Jiang? Huwag kang gumalaw. Lalaki ako na hindi alam ang sarili kong lakas. Isang maling galaw, at baka masaktan kita. Bakit ka nasa kwarto ni Miss Jiang? Bakit ka nasa kama ni Miss Jiang? Yan ang gusto kong itanong sa'yo. Dahil nasa kamay mo ako? Wala akong sasabihin. Gawin mo ang gusto mo. Bahala ka. Matigas, ha? Hindi ka ba lalaban? Alam ko hindi ako kalaban mo. Bakit ko hihiyain ang sarili? Tatanggapin ko na ang kapalaran. Binigyan kita ng pagkakataon, pero hindi mo ito sinamantala. Nangahas ka pang pumasok sa gabi. Gawin mo na. Wala akong pakialam. Hindi mo kailangan gawin ito. Alam kong may pinagdadaanan ka. Ang nanay mo ay kontrolado pa rin ni Lin Hao, di ba? Paano mo nalaman? Sa mundong ito, walang hindi ko alam. Dahil sinabi mo na iyan, edi gawin mo na. Gusto mo mamatay? Hindi ganun kadali. Anong ginagawa mo? Gumawa lang ako ng ilang lansihin para madaling kontrolin ang buhay, at kamatayan mo, yun lang. Ikaw, Huwag mong sayangin ang oras. Ngayon, hindi ka na makakapagpakamatay. Gawin mo ang sinasabi ko. Chen Liang, hayop ka. Pangahas ka? Nagkaroon ng relasyon sa kwarto ko? Diyan kinuha mo ang kwarto ko kaya kailangan kong maghanap ng ibang lugar, di ba? Anong masama doon? hindi iyon, Jiang. Huwag mo siya ipagtanggol. Chen Liang, pagkatapos ng board meeting, akala ko ikaw ay isang may kakayahang bayani. Hindi ko inaasahan. Ikaw lang ay isang ganap na gago. Oy, salamat, gets ko na. Diyan kung wala ng iba, umalis ka na. Huwag mong gambalain ang saya namin. Bastos naman. Ikaw. Paalam. Tandaan mong isara ang pinto. Salamat. Bakit mo ako tinulungan? Tumutulong ako sa sarili ko. Pagkakakilanlan mo maaari pa ring magamit lahat kay Lin Hao, mananatiling pareho. Iba pang bagay. Pakinggan ako. Pero ngayon, kailangan mo akong bayaran ng interes. Hindi kita hahayaan na kunin mo ang benepisyo ng libre. See? Narinig ko na magaling ka sa pag-unblock ng meridians.
Subukan ko nga ngayon. Buisit. Bukas, sisibakin talaga kita. Grit. Wala, lahat wala. Walang kwenta ang Dark Web Assassin. Kahit ang mole na pinaghirapan kong itanim, wala rin siyang kwenta. Sinabi ko sa'yo, ang paghabol sa kanya ay talagang hindi posible. Nakuha mo na? Ano gagawin natin? Lahat tayo, muntik nang makuha ang Jiang Group sa ating kamay. Dahil sa isang mababang uri na biglang lumitaw, ibibigay na lang natin? Tama, di ako susuko. Dahil di ko siya kayang harapin. May iba akong paraan. How? May plano ka? Kanina lang, bumili si Jiang Li ng maraming ginto. Tumataas ang presyo ng ginto. Tiyak na pipiliin niyang ibenta sa yugtong ito para kumita ng malaking pera. Para ayusin ang mga problema ng grupo. Pero kung mawala ang ginto, Ibig sabihin, alam ko kung nasaan ang ginto. Basta't putulin ko ang pinagkukunan ni Jiang Li. Kahit magaling manlalaban si Chen Liang, anong magagawa niya? Ang Jiang Group magiging atin sa huli. Pero kaya mo ba talaga, sa harap mismo ni Chen Liang, ilipat ang bultong ginto na iyon? Siyempre, para makuha ang Jiang Group, may 3 akong planong handa. At ang paglipat ng ginto ay unang hakbang lang. Tinawag ko ang 3 planong ito ang 12-hour takeover operation. Kapag tapos na ang 12 oras, pabagsak ang Jiang Group at walang makakapagligtas dito. Pero sa ngayon, kailangan pa natin si Mr. Zhang at ang iba pa sa inyo na mga founding shareholder na magtulong-tulong. Hanggat ginagamit nila ang lahat ng presyon, si Jiang Li ay walang pagkakataon na lumaban. Huwag kang mag-alala. Sa mga ganitong pagkakataon, hinding-hindi ako magpapabaya. Hindi ako nakikialam sa pananalapi. Kahit sa pagpapatakbo ng negosyo, may boses ako. Maghanap ako ng isang tao na sasakal sa kanya para hindi na siya makahinga. Ito ang termination notice mo. Simula ngayon, hindi ka na bodyguard ko. Wag naman po, Miss Jiang. Kumalma po kayo. Eto po, mansanas. Mansanas? Hindi. Negosyo ang pinag-uusapan ko. Miss Jiang, masamang balita po. Nawala na ang ginto ng kumpanya. Ano? Mukhang si President Jiang, hindi pa ako matatanggal. Aasikasuhin natin yan mamaya. Dapat sana ay ibenta natin ang gintong ito ngayong tanghali para maibsan ang krisis sa pera ng kumpanya. Ngayon, wala na ang ginto. Ano ang gagawin natin ngayon? Bawiin na lang ang ginto. Madali kang magsalita. Hindi natin alam kung saan napunta ang ginto. At nauubusan na ako ng oras. Naubos na ang pera ng kumpanya. Ngayong tanghali ang deadline na kinalkula ko. Hindi ako basta maghihintay. Ito ang hindi natapos na pangarap ni tatay. Hindi ko ito pwedeng hayaang masira dahil sa akin. Boss Jiang, saan po kayo pupunta? Noong buhay pa ang aking ama, marami siyang mga kasosyo sa negosyo. Malapit sila. Noong siya ay buhay pa, marami siyang nakatulong sa kanila. Naniniwala ako ngayong nasa problema ang Jiang Group. Ang mga nakatatanda ay hindi tatalikod. Lapit. Tito He, pumunta ako sa inyo para humingi ng tulong para malampasan ang krisis na ito. Pagkatapos nito, makikipagtiya ko sa inyo at makikipagkuwentuhan. Li. Gusto kitang tulungan talaga. Pero alam mo, bumaba ang real estate kamakailan. Humingi ka lang ng 30 milyon. Hindi ko talaga kaya yan. President Zhang, pakiusap, tulungan mo ako ngayon. Hindi ko kayang maglabas ng ganoong kalaking pera ngayon. Wala talaga akong magagawa. Sumamo. Tulungan mo ako, pakiusap.
Secretary Son, oras mo na para sumikat. Gal. Tara na. Sigurado ka ba? Nandito ba ang ginto? Sigurado po ako. Pero itong lugar ay halo-halo. Kaya ba talaga nating agawin ito pabalik? Ha? Laban tayo. Go! Hoy, pre-taga-saanggang ka? Hindi mo ba alam na ito ay teritoryo ni Tiger? Sabihin kay Hu puntahan ako. Tapos ka na. Naghahanap ka ng kamatayan. Yeah. Ito ang patakaran. Ang kampiyon lang ang makakakita kay Hu. Lahat kayo, labanan ninyo akong sabay. Nagmamadali ako. Bastos. Ako ang kampiyon dito. Talunin mo muna ako. Patayin siya! Patayin ang mayabang na gago! Patayin siya. Patayin siya. Patayin siya. Ha? Tanga, mga kapatid, sabay-sabay. Greet. Lumabas kayo. Nagmamadali ako, wala nang oras na sayangin. Pre, galing ng galaw. Tingin. Interesado ka? Sumama ka sa akin. Sa galing mo, sa loob ng 3 buwan, gagawin kitang isang bituin. Ibigay ang ginto at mabubuhay ka o mamamatay ka. Hahanapin ko mismo. Pumili ka ng isa. Ibigay mo ang ginto. Mabuhay o mamatay. Ako ang hahanap ng ginto. Pumili ka. Naghahanap ka ng kamatayan. Akala mo hindi kita papatayin. Chen Liang, pinatay mo siya. Eh yung ginto natin? Nasa loob ng lugar ang ginto. Tara, hanapin na natin. Relax. Sino ang matapang? Ako ang sasali. Sa ibang lugar, nasaliksik na namin lahat. Ito na lang ang natitira. Pintong ito ay gawa sa matibay na bakal. Kung walang susi, hindi namin ito mabubuksan. Ang galing! Nahanap natin! Galing! Nahanap natin! Isoli mo kay Jiang. Kailangan niya talaga ito ngayon. Haha, Jiang. Ngumiti ka sa akin. Bakit hindi ka ngumingiti? Ah, tama, tama. Hindi ka pwedeng tumawa. Kung tutuusin, wala na ang trump card mo. Lin Hao, nasa iyo ba ang ginto? Tisk, huwag kang masyadong magalit. Sa totoo, pwede kitang hayaan.
Basta nandito ka ngayon para tulungan akong magpakalma. Baka ang ginto na iyon maibabalik ko para sa iyo. Buwisit ka. Huwag mo nang isipin iyan. Talagang hindi mo alam kung kailan titigil. Saka panoorin mo ang pinaghirapan ng iyong ama na masunog ngayon. Haha, bukas, gagastos lang ako ng kaunti na pera. Lahat dito, kasama ang posisyon mo, magiging akin. At ako, sa harap mo mismo, puputulin ko ang karatula ng Jiang Group at susunugin ito bilang panggatong. Haha. Ito ang lasa ng tagumpay. Napakalasing. Kaya natalo ako? Ubo. Pasensya na. Nasakal ako sa tabako ko. Hoy, ikaw. Ikaw si Lin Hao, di ba? Sinabi mo lang sino ang nanalo. Akala mo ba, paghahanap ng ginto, panalo ka na? Lin Hao, anong ibig mong sabihin? Wala namang espesyal. Abangan mo na lang. Tigil. Sino ba nagsabing pwede kang umalis? Pumunta ako rito ngayon at wala naman akong ginawa. Tsaka wala kang ebidensya na kinuha ko ang ginto, kaya wala kang karapatang hawakan ako. Hindi ka mali. Hahawakan kita, buwisit. Walang dahilan. Kayo dalawa, ilabas ninyo siya. Kung hindi, Maraming salamat, Chen Liang. Natulungan mo ako ulit. wala yon. Ubos na ang oras mo. I-cash mo agad itong ginto. Ay cash out mo. Kapag malampasan na natin itong krisis, pasasalamatan kita ng maayos. Kamusta? Oras na para bayaran mo ako. Nilinis mo ang aking mga meridian. Pinabuti nito ang aking cultivation. Utang ko sa iyo iyan, kaya tutulungan kita. Simula ngayon, gusto kong maghanap ka ng ebidensya ni Lin Hao. Hindi ba siya nagsimula ng tinatawag na takeover operation? Kung gayon, tayo naman, bigyan siya ng eradication plan. Anong problema po? Hindi po ba natin nakuha ang ginto? Bakit po kayo pa rin nag-aalala? Hindi ko ito maibenta. Ang mga mamimili na nakausap ko kanina biglang, dahil sa iba't ibang dahilan, nagsabi na ayaw na nila. Ha? Ganoon ba? Ha, Jiang. Hindi ka pa ba nagsasawa? Naglakas loob ka? Chen Liang, alam kong magaling ka, pero sa mataas na lipunan, walang silbi ang lakas ng katawan. Yaman at koneksyon ang mahalaga. Ito ang Vice-Presidente ng Haicheng Chamber of Commerce, Ji Liu. Lahat ng negosyo sa Haicheng dapat dumaan sa kanya. Kapag nagpadyak siya, nanginginig ang Haicheng ng ilang araw. Ging. Jiang ganoon ba siya kalakas? Sa wakas, naiintindihan ko na kung paano naging si Lin Hao na napakatapang. Matagal na siyang ginawa ang lahat ng paghahanda kahit na makuha natin ang ginto. Longteng sa likod niya, panggigipit sa atin. Wala talaga tayong paraan para maibenta ito. Ha. Matalino ka. Bata kita mo yon? Kailangan ko lang gamitin ang konting koneksyon ko para durugin ka. Sabihin mo, walang kwentang bantay, anong magagawa mo sa akin? Maliit na chamber na Longteng ay itinuturing na koneksyon. Kung hindi ako nagkakamali. Presidente ng chamber mo. Si Sun Dajiao, di ba? Ang presidente ng inyong Chamber of Commerce ay si Sun Dajiao, tama? Pres, Liu, ikaw, wag mong hayaang takutin ka niya. Probinsyano lang siya. Paano niya malalaman si President Sun? Tsaka, ang reputasyon ni Sun Dajiao sa ating mga bilog, sino ang hindi nakakaalam, di ba? Halos mo akong naloko. Ikaw na gago, President Jiang.
Narinig ko, mayroon kang isang batch ng ginto. Paano kung ibenta mo sa akin? Kaya ko ito bilhin sa presyong ito. Iyan na hilaga kada gramo. No. Ibig kong sabihin, 100 kada gramo. 100 per gram? Bakit di mo ako natawan? Hahaha, President Jiang, baka nalilito ka sa sitwasyon. Hindi ba halata? Nandito kami para nakawan ka. Ano ang magagawa mo? Hahaha. Bilang Vice President ng Longteng Chamber, paano mo malisyosong sirain ang trading order? Sorry, sa business world ng Haicheng, ang order ay itinakda ng aming Longcheng Chamber. Halika dito. Sana kayo ay ganito pa rin katigas. Talunan ka. Tatawag ka ngayon? Anong problema? Gusto mong tawagin ang mga bodyguard mong tropa para gulpihin kami? Hahaha. Natatakot ako. Hahaha. Bata, tumigil ka sa pagpapanggap sa iyong hamak na pinagmulan. Kahit 10 henerasyon pa. Wala kang makikitang makakapantay sa atin. Talaga? San, Presidente? Ang lingkod ninyo ay nahuli. Boss Liang, parusahan ninyo ako. Mr. San, pinugbog mo ba ang maling tao? Mr. Sun, siguradong may maling pagkakaintindi. Sigurado akong mayroon. Maling pagkakaintindi? Mapilit ka. Inudyok mo si Boss Liang sa ganito. Kung hindi dahil kay Boss Liang na nagpakita ng awa, sa tingin mo kaya mong mabuhay na nakaluhod? Boss, Lumalampas ka. Di ba sinabi mo na sa 10 henerasyon, pabalik wala pa ring mahanap na katapat mo? Pasensya na. Ang pinakamalaki mong backer, kailangan akong tawagin boss. Liang boss. President Jiang, huwag mo akong gawing matanda. Huwag kalimutan. Ako pa rin ang personal mong bodyguard. Boss, itong lalaki, anong gagawin natin sa kanya? Sa isla. Boss Liang! Mali ako! Bitawan mo ako! Huwag mo akong patayin! Pagkakamali lang! Hindi pagkakaintindihan lang! Pag-usapan natin! Bibitawan ko na po ang Jiang Group at ang mga shares. Ang share ko, ibibigay ko po sa'yo. Yung hindi akin. Kukunin ko rin po para sa'yo. Wala kang kwenta? Liang. Shareholder siya ng Jiang Group. Maraming tao ang nanonood sa labas. Kung saktan mo siya, maaaring bumalik sa'yo. Ayaw kong ikaw ay dahil sa akin. Nagugulin ang natira mong buhay nagtatago at tumatakbo. Sobra mong minamaliit si Boss Liang. Kung gusto niya, lahat ng tao dito ngayon mamamatay. Sa hinaharap, magsasaya sila gaya ng dati. President Jiang, alala mo ba ako? Naiisip mo ba ako? Nagbibigay lang ako sa'yo ng suhestiyon. Makinig ka man o hindi, nasa iyo na. Ayaw ko lang ikaw, dahil sa kanya, nasirain sarili mong buhay. Tama. Gago lang ako. Kung papatayin mo ako, dudumihan ang kamay mo. Di sulit. Tama na. Kami ay mga bodyguard ni Boss Jiang. Dahil nagsalita na si Boss. Ano pa ang masasabi ko? Dajiao, sa'yo na siya. Alam mo na ang gagawin. Di ba? Relax po, Boss Liang. Sino mang manggugulo sa'yo, sisiguraduhin kong aalagaan siya ng mabuti. Tama. At yung lalaki, Vice Presidente Liu. Siya. Ako'y sobrang galit. Nuggets. Boss, hindi pagkakaintindihan. Lahat ay pagkakamali. Nadaya ako ng walang kwentang tanga. Kung alam ko kung sino si Boss Liang, kahit 100 beses ang tapang, hindi sana ako nangahas. Relax. Sa susunod mong buhay, mas mag-ingat ka na lang. Ma'am, swerte niyo po talaga na buhay pa kayo.
Summer, lahat ng oras nating magkasama. Peke ba lahat? Hindi, totoo. Ang damdamin ko para kay Leo ay totoo rin. Pasensya na po, ma'am. Wala akong choice. Ngayon, di ba ito ang pinakamagandang wakas? Buhay pa kayo. At ako? Hindi ko siya binigo. Bakit niyo po ito ginawa? Tinuruan niyo po ako mula pagkabata na maging taong nagpapasalamat. Malaman ang tama at mali, huwag magpadala sa emosyon. Black Rose. Ang pinakamisteryoso sa mundo, bantog na hindi kailanman nabibigo sa anuman. Black Rose. Tama po. Ito ang Black Rose. Naaalala mo pa ba na iniligtas ko ang buhay mo? Siyempre po. Mr. Lin, ano po ang utos ninyo? Sabihin lang po, sa Black Rose, may kapangyarihan ako. Bilang bayad sa utang na buhay, gagawin ko ang lahat. Ang galing. Si Chen Liang, gaano man siya kalakas? Mas malakas pa ba siya kaysa buong Black Rose? Ang Yushu AI data ay lifeline ng Jiang Group. Kung makuha natin ito, si Jiang Li ay nasa awa ko. Hindi pa ako talo. Mr. Lin, ano po ang utos ninyo? Ang nakawin ang Yushu AI data, hindi naman mahirap, di ba? Madali lang po, Mr. Lin. Hintayin lang po ang magandang balita ko. Morning, Jiang. Kumusta? Anong problema? Chen Liang, salamat sa pagprotekta sa akin sa lahat ng panahong ito. Lahat ng magagandang bagay ay may katapusan. Sana magkita tayo muli. Kontrata. Tapos na ang kontrata ko. Kaya, President Jiang, paano kung bigyan mo ako ng renewal? Gusto ko, pero dahil nalaman ko na ang presidente ng Longteng Chamber, tinatawag kang Boss Liang, hindi ko magagamit ang parehong presyo para upahan ka. Hindi ko na kayang tiisin. President Jiang, bigyan mo ako ng dagdag, okay? O, pwede nating palawakin. Kung ganun, pwede akong libreng magtrabaho. Huwag kang magpakaalam. Ang gintong, nabawi natin. Pansamantala lang ito. Ang mga shareholder ng grupo, nang malaman nilang ako ay naging chairwoman, lahat sila ay nag-withdraw ng kanilang investments. Ngayon, ang kumpanya ay may malaking kakulangan sa pondo. President Jiang, ang kumpanya natin kahapon ay nagsara ng 7 tindahan pa. Po. Ginawa ni Lin Hao. Itong si Lin Hao ay talagang walang hiya. Dahil hindi niya ako matalo ng harapan, ay gumagamit siya ng mga maruruming taktika. Gusto niya akong ibagsak. Sa huli, kailangan kong ibenta ang aking mga ari-arian? President Jiang, ang pananalapi ng ating kumpanya ay talagang naapektuhan po. Naku! Ay naku, President Jiang, ang AI data ng kumpanya natin ay nawala lahat. Ano? Akala ko si Chen Liang ay kahanga-hanga, pero sa harap ng tunay na kapangyarihan, wala siya. Mr. Lin, ang mga nakatataas ng Black Rose ay napansin ako. Ang operasyong ito, kakontak lang nila ako at sinabi, kung si Mr. Lin ay handa ibahagi ang data na ito, ang buong organisasyon ng Black Rose ay magbibigay ng buong suporta. Ang makipagtulungan sa Black Rose ay isang malaking karangalan para sa akin, Lin Hao. Paano ko tatanggihan? Gayunpaman, ang mga technician ng Black Rose ay nasuri na ang data na ito at may nakita pang dagdag na napakakomplikadong security key. Aabutin tayo ng medyo matagal na panahon para ma-unlock ito. Ang ibig sabihin ng mas nakataas ay kung kaya ni Mr. Lin na makuha mula sa kanila ang susi, maaari kitang ipakilala bilang isang kilalang panauhin ng Black Rose. Isang kilalang panauhin. Huwag kang mag-alala. Bahala na ako. Narinig ko na ang core data ng Yushu AI ay ninakaw. Oo, iniimbestigahan ko pa kung sino ang gumawa. Hindi na kailangan mag-imbestiga. Ang overseas organization na Black Rose ang may gawa. Black Rose? Talagang Black Rose? Miss Jiang, dapat alam mo kung ano ang ibig sabihin ng AI data na ito. Hindi lang ito produkto ng iyong kumpanya. Ito ang kinabukasan ng ating bansa. Kung mahulog ito sa kamay ng mga dayuhang puwersa, sa maikling panahon, ang ating bansa ay mapapahuli sa teknolohiyang AI.
Sa paglipas ng panahon, lalo itong lalala o mauuwi pa sa mas masahol na resulta. Sige, hahanap ako ng paraan para makuha muli ang data. Noong araw, ang matalo ay ang Jiang Group ay mapapalitan ng may-ari. Pero bakit ngayon, ang bigat ng buong bansa ay nahuhulog sa aking mga balikat? Matutulungan kita. Talaga? Alam kong malakas ka ang kabilang panig, pero ang Black Rose, pinakamisteryoso sa ibang bansa, pinakamakapangyarihan. Sumusuporta sa kanila. Pwedeng maraming bansa. Isa ka lang na tao, laban sa kanila. Parang itlog, sa bato. Di man sinubukan. Paano mo alam na hindi ko kaya? Pangulong Jiang malamang na abala sa pagnanakaw ng datos ng AI, abala pa rin, ha? Lin Hao, ginawa mo ito. Alam mo ba talaga kung ano ang ginagawa mo? Pagtataksil ito? Magiging kasumpa-sumpa ka habang buhay. Ginawa ninyo akong wasak na ito at may pakialam pa ba ako doon? Sasabihin ko ito, East City Underground Casino. Magpustahan tayo. Kung manalo ka, ibabalik ang datos ng buo. Kung matalo ka, ibigay ang susi. Huwag mo man isipin iyon. Walang hiya kang taksil. Oh. Gagawin ko. Chen Liang, masyado kang padalos-dalos. Pambansang usapin ito. Paano mo ito inako ng walang ingat? Hindi ba dapat tayo makipagpulong sa bansa pag-usapan ito at saka magdesisyon? Huwag kang mag-alala. Kaya ko ito. Jiang, Lin Hao, paano mo pa ito ginagawa? Hindi ba sapat ang huling aral? Jiang, wag mo akong takutin. Ngayon, handa ako. Sa labas, nandoon ang Black Rose Organization. Nagpadala ng 3,000 mga armadong eksperto. Kung mangahas kang hawakan ako, wala ni isa ang makakaalis dito ng buhay. Walang makakalabas dito ng buhay. Siyempre, huwag kang kabahan. Nandito kami para mag-usap ng negosyo, hindi para makipag-away. Huwag kang mag-alala dahil nandito ka, titiyakin ko na masaya ka. Kung matalo ka, mananatili ang orihinal nating kasunduan. Isuko mo ang shares ni Jiang, sang-ayon? Ang laki ng gana mo. Hindi ka ba takot mabulunan? Ano? Takot? Kung takot, umatras ka, magpadala ka ng mas matapang. Sige, kung matalo ako, hindi ako kukuha ng kahit isang share. Ibibigay ko lahat. Pero kung matalo ka, gusto ko ang buhay mo. At si Jiang Li ay matutulog sa akin. Sige, gawin natin itong mabilis, isang round ang magpapasya ng lahat. Chen Liang, ikaw. Chen Liang, ikaw. Boss Jiang, huwag kang mag-alala. Isang walang kwenta. Wala akong pakialam. Hindi ko talaga alam kung paano. Relax, nandito ako. Deal. Hindi pa natin titingnan ang baraha. Naglalaro ka ng blind card sa akin? Ewan ko kung magaling ka o nagpapanggap lang. Napagtanto ko lang, ang taya natin mukhang maliit. Dagdagan pa natin. Taasan natin ang taya. Walang problema. Paano mo gustong maglaro? Kung matalo ka, pareho pa rin ang tuntunin. Lahat ng shares ng Jiang Group mapupunta sa akin. Deal. Pero kung matalo ka, gusto kong ibalik mo ang natitirang 40% shares, lahat ng iyon. Sige, pero sa kasamaang palad, di ako matatalo. Sa laban, hindi ako katapat mo. Sa pinagmulan, mas mataas ka rin sa akin, pero hindi kita tinatarget. Nasa poker table tayo. Ano ang magagawa mo?
Ang titulo kong Xiangjiang God of Gamblers ay hindi para sa wala. Tara, ipakita mo ang baraha. Huwag nating magpaligoy-ligoy, tapusin na natin ito. Dalawa. Dalawa? Anong gagawin natin? Anong card ang lalaruin natin para manalo tayo? Miss, isang card pa lang. Wala pang sigurado. May tsansa ka pa. So, dalawa lang pala. Akala ko iba. Sorry, maliit na panalo lang. Zhao siya. Ang cards niya, mas malaki ba sa atin? Oo, pero miss, wag masyado mag-alala. Hindi pa tapos ang laro. Hindi pa alam ang resulta. Sorry, ang swerte ko ngayon. Parang bumubuti. Bakit nagmamadali? Isang pares lang ng aces. Ano namang espesyal doon? Anong pagmamadali? Lang naman pares ng alas. Ano naman ang espesyal doon? Pares ng alas. Kahit ano, ang iba mong baraha na siyang tsansa mong talunin ako ay nauubos na. Hindi ko na kailangan ang ikatlong baraha. Ang pangalawang baraha lang ang nagpapasya ng panalo. Zhao siya. Kaya ngayon, anong baraha ang lalaruin natin para manalo? Kung pares lang ng alas ang hawak niya, kung makakuha tayo ng flush, straight o three of a kind, may tsansa pa tayo. Kaya ang tsansa nating manalo ay mataas, di ba? Miss Jiang, mali iyan. Ang tsansa natin ay sobrang laki. Garantisado na tayong manalo. Kaya isa ka lang maliit na peste. Maliit kang gago. Chen Liang, malapit na ba tayong matalo? Relax lang, Direk Jiang. Tayo. May card pa tayo, di ba? Iwala ka. Bata, hindi ka pa naglaro ng baraha at hindi mo alam ang rules. Kaya, ipapaalala ko sa iyo. Ito ang deal. May akong pares ng alas at magkakulay sila. Kahit ang pangatlo kong card ay hindi alas. Sa dalawang barahang ito, hindi mo ako matatalo. Direk Jiang, mabuti pang sumuko ka na. Baka mamaya, kung maganda ang mood ko, hindi ko siya papatayin. Bukod, pagiging babae ko ay pangarap ng marami pero hindi makukuha. Isang magandang bagay. Hindi ka malulugi. Chen Liang, baka sumuko na lang tayo. Hindi tayo mananalo. Ayaw kong makita kang mamatay. At lalong-lalo na, makita kang mamatay dahil sa akin. Huwag mag-alala. Di ako mamatay. Master Lin, hindi pa lahat ng baraha out. Hindi pa tapos. Kung may straight tayo, kahit may pares ng alas, hindi mo kami matatalo. Dahil hindi ka titigil hanggang makita mo ang kabaong. Kaya papatayin kita na alam mo ang katotohanan. Uy, nagkamali ako. Huling card, nagkamali. Hindi na ako mananalo. Ako? Nag-iisip lang ako. Ang pusta natin ay masyadong maliit. Walang saya. Paano mo gustong maglaro, Lin Hao? Sali ako. Nag-iisip ako. Kung papatayin lang kita, masyadong madali. Ito ang usapan. Kung matalo ka, mananatili ang mga naunang kondisyon. Gusto kitang maging alipin sa 10 taon. Walang kondisyon. Sa loob ng 10 taon na ito, anumang hindi makatwirang kahilingan ko, dapat mong sundin. Pero pagkatapos ng 10 taon, hindi ka magiging malaya. Mamamatay ka pa rin. Ano sa tingin mo? Sasama ka? Eddie, kaya mo? Di namin tatanggapin. Lin Hao, huwag kang magpasobra. Anong kahilingang hindi makatarungan? Di mo lang gusto ang buhay ni Chen Liang? Kailangan mo ba siyang hiyain ng ganito? Di ko siya pinipilit. Pwede siyang tumanggi. Pero, ang ikinagulat ko ang lalaking ito, mula una hanggang dulo, kumilos, na parang nanalo na siya. Pero ang mga kondisyon na binanggit ko lang, di siya nangahaskunin. Sabihin mo, nagpapanggap siya, di ba? Huwag kang mag-alala, Pangulong Jiang. Nandito ako. Ang mga kondisyon mo, tanggap ko. Kung manalo ako, may kondisyon din ako. Kung matalo ka,
Gusto kong lumuhod ka at magsisi sa puntod ng tatay mo hanggang patawarin ka niya. Talo. Lin Hao, matagal na kailan ka tatawag? Patuloy mo pa kaming hintayin? Tingnan mo, dahil ba hindi ka siguradong mananalo, kaya ganyan ka nag-aatras. At kailangan pa naming maghintay. Mr. Lin, ikaw na ang tatawag. Matagal na. Kung hindi ka tatawag agad, idedeklara kang talo. Yan ang patakaran dito. Pasensya, panalo. Bastos. I-shine mo ang sapatos ko. Lin Hao, dinaya mo talaga ang mga baraha. Ano? Hindi mo kayang matalo, Jiang? Chen Liang, ang galing mo. Siguradong nakita mo, di ba? Siya ang nandaya, di ba? Malinis siya. Sabi niya, malinis ang mga baraha. Tanggapin mo ang pagkatalo. Maging alipin ka sa akin sa 10 taon. Hindi ka ba marunong matalo? Sobrang kooperatibo ni Mr. Lin. Paano ako magiging talunan? Ganyan ang matandang karibal ko. Iginagalang kita bilang lalaki. Mabuti, mula ngayon, kapag sinabi kong silangan, hindi ka pwedeng pumunta sa kanluran. Tara, luhod ka muna. Yumuko at humingi ng tawad. Huwag magmadali. May isa pa akong baraha. Hindi pa na-flip. May triple na ako. Ano pang i-flip? Sayang lang ang oras. Nanalo tayo, di ba? Oo, sa ating patakaran, straight flush na may aces ang pinakamataas at 2-3-5 mixed suit ang pinakamababa. Pero kaya nitong talunin kamay niya. Mahusay, nanalo tayo. Nanalo si Chen Liang. Chen Liang, hindi mo na kailangang mamatay. Hindi ka na naalipin. Nakabaligtad ang mga baraha sa buong oras. Walang sino man ang nakakita ng baraha. Paano siya nanatiling kalmado sa buong oras? Imposible. Suriin ang mga baraha. Lin Hao, nasa harap mo ang katotohanan. Hindi mo ba kayang matalo? Noong ibinalik mo ang mga baraha, walang humiling na suriin ang mga iyon. Bilis! Suriin ang mga baraha. Hindi maaari. Talagang imposible. Hoy, hayaan mo. Bilis! Suriin mo sila. Imposible. Imposible talaga. Uy, hayaan mo. Maayos ang mga baraha. Paano naging maayos ang mga baraha? Paano ako natalo? Lin Hao, pusta ay pusta. Una, gusto kong humingi ng tawad kay Chen Liang. Tandaan mo ang pusta mo. Lumuhod ka sa puntod ni Ginoong Jiang. Hanggang mapatawad ka ni Jiang Li. Makakatayo ka. Kung mangahas kang tumakas. Hanggang sa dulo ng mundo, huhulihin kita. Paano ako matatalo? Paano naman ako matatalo? Hindi ako matatalo. Meron pa akong organisasyong Black Rose na sumusuporta sa akin. Guardia! Guardia! Bilis! Tigil. Napalibutan ka. Kung gusto mong mabuhay, manatili ka. Itong Black Rose, hindi pa rin makatwiran gaya ng dati. Pagkatapos ng lahat ng taon, wala pa ring taktika. Anong ibig sabihin mo? Sino ka? Kung hindi dahil sa awa ko noon, ang pinuno ninyo, si Black Rose, nasa paggaling pa sana. Papatayin kita. Huwag gumalaw! Napalibutan ka! Bilisan! Ibaba mo ang armas mo! Dalhin mo siya! Tingin! Hindi lang ikaw ang may backup.
Nasa likod ko ang buong bansa. Galing. Ayon sa intel ni Chen, nakuha nating listahan ng miyembro ng Black Rose. Sunod, tayo'y palilibutan at lilipulin sila. Gusto rin ng mga nakatataas na itago ang data sa Jiang Group. Sigurado sila, mula ngayon, tatanggap ang Jiang Group ng espesyal na atensyon ng bansa. Sun Mishu, bakit ka nakatayo diyan? Huwag mong kalimutan kung sino ang nagbayad ng mga utang sa sugal ng tatay mo, kung bakit ang nanay mo'y nakulong. Sino nagpiyansa sa kanya? Pasensya na po. Master Lin, sobra na po ang nagawa ko. Utang ng mga magulang ko. Binayaran ko na po noon pa. Mula nang ipanganak ako, ginamit nila akong kasangkapan para kumita, binugbog at pinagalitan. Sa edad na 7, ipinagbili nila ako sa iyo bilang katulong mo. Sa lahat ng mga taong ito, marami akong ginawang kahiyahiyang bagay para sa iyo. Ang mga utang na ito, matagal ko nang nabayaran ang mga ito. Anong sinasabi mo? Tandaan mo, may ebidensya akong laban sa iyo. Kung gusto ko, ang buong kinabukasan mo ay masisira. Ginoong Lin, mula noong ipinagbili ako, alam ko na wala na ang buhay ko. Huwag kang mag-alala. Dahil gumawa ka ng bagay para sa akin, hindi ako mananahimik. Nahanap ko na ang iyong hawak at ebidensya. Wala ka nang dapat ipag-alala. Totoo ba ang lahat ng sinabi mo? Imposible ito. Ako lang ang may alam kung nasaan ang mga bagay na ito, ni hindi ko sinabi sa tatay ko. Paano mo naman nahanap ang mga iyon? Madali lang. Akala mo perpekto ito, pero sa paningin ko, walang halaga. Ang iyong lihim na kaban, sa paningin ko, ay parang hubad na babae. Pwede ako pumasok at lumabas ayon sa gusto ko. At ikaw, ay parang asawang walang magawa. Walang silbi. Kahit mamatay ako, hindi ako luluhod sa harap ng libingan ng matandang gago na iyon. Lin Hao, paano mo masasabi iyan tungkol sa tatay ko? Nakalimutan mo? Kung hindi siya kumuha sa iyo, ikaw ay Nagtatrabaho sa pabrika. Hindi kailanman ang tatay mo. sumali sa Jiang's at naging shareholder. Tumahimik. Bakit kumikilos ang lalaking iyon na superior araw-araw? Bakit niya ako pinapagalitan na parang apo niya? Ang narating ko ngayon dahil may talento ako. Sapat na ako. Ano ang kinalaman niya diyan? Dahil matagal ka na niyang itinuturing na sarili niyang anak. Para akong sarili niyang anak. Napagtanto ng tatay ko noon pa na wala akong talento sa negosyo. Ang mga ambisyon ko ay wala rito talaga. Gusto ko lang maging pintor na may brush upang makuha ang ganda ng mundo. Ayokong maging bahagi ng mundo ng negosyo ng pandaraya. At pakana, ayoko nito. Ang Jiang Group ay ang pinaghirapan ng tatay ko. Hindi niya gustong makita na pagkamatay niya, ang Jiang Group ay masira. Isang araw, nakita ka niya. Ngumiti siya, sinabi sa akin. Kamukha mo siya noong bata pa siya. Napaka-ambisyoso, napaka-determinado. Noong araw na iyon, ngumiti siya at muling sinabi, gusto kanyang gawing tagapagmana ng Jiang Group sa hinaharap at gusto niya akong ipakasal sa'yo at gawin kang manugang na nakatira sa amin. Pero ikaw, pinatay mo ng laso ng tatay ko. Hindi ako iyon. Hindi ko ginawa. Nagsisinungaling ka. Ang lalaking iyon ay hindi kailanman makapaghubog sa akin bilang kahalili niya. Araw-araw, siya ay binubugbog ako o sinisigawan ako. Kung magkamali ako kahit kaunti, ibababa niya ako. Dahil ang kanyang oras ay nauubos na. Alam na ng tatay ko noon pa na may terminal cancer siya. Ang natitira niyang oras talagang nauubos na. Hindi niya kayang magdahan-dahan at hayaan kang lumago. Kailangan niyang itulak kang lumaki ng mabilis para mapamahalaan mo ang negosyo ng pamilya Jiang. Ngunit hindi ka nakaantay at gusto mong agawin ito. Ang iyong kasakiman ang nagtulak sa iyo mismo na lasonan ang tatay ko. At alam na ng tatay ko. Ang tasa ng tsaa na inabot mo sa kanya ay may lason. Hindi mo ako maloloko. Kung alam niya na may laso ng basong tubig na iyon, bakit niya iinumin? Bobo ba siya? Dahil hinayaan na niya. Alam mo ba ang sinabi niya sa akin bago siya mamatay? Ano iyon? Sinabi niya na, maselan ka, walang awa,
ipinanganak upang sakupin ang mundo ng negosyo. Sinabi niya na ang pagbibigay sa'yo ng Jiang Group ay tiyak na aabot sa bagong taas, kaya sinabi niya sa akin na huwag malungkot at huwag ilantad ang iyong masamang plano. Kung ganoon, bakit ang Jiang Group nasa iyo pa rin? Patay na siya. Ano man ang sabihin mo ngayon ay sarili mo lang na mga salita. Sa tingin mo, maniniwala ako sa iyo? Dahil noong gabing iyon, gusto mo akong patayin upang wakasan ang banta. Ang Jiang Group na ibinigay sa isang tulad mo, kung ito ay uunlad, hindi ko na pakialam sa ngayon. Ngunit hindi ako pwedeng tumingin na lang ang buong buhay na gawa ng aking ama masira sa isang iglap. Talagang hindi ko kaya hayaan itong mangyari. Sabi mo wala kang puso dito. Sabi mo gusto mo lang maging artista. Kasinungalingan lahat. Ikaw, pinagmamasdan mo itong posisyon mula pa noong una. Dahil lang hindi ka kaya, kaya gusto mo akong gamitin. Loko ka. Hindi ako loko. Ikaw ang masyadong mapanlamang. Lumalabas. Mula pa sa simula, isa lang akong pawn na pinagagawa mo. Matandang ulol. Ang sama ng paghusga mo. Sabi mo naniniwala ka sa akin? Sabi mo kaya kong pangunahan ang Jiang Group sa bagong taas. At sa huli, namatay siya sa kamay ko. Sabi mo hindi ka sapat. Sabi mo isa kang walang muwang, inosenteng tanga. At ano ang nangyari? Ikaw ang pinakamapanlin lang. Tama na. Tanga. Ikaw ay tangang ganap. Ginamit ka ng babaeng ito at hindi mo man lang alam. Masyado kang madaldal. Joke siya. Anong hinihintay mo? Akala mo patay na ako, kaya makakapagpahinga ka na. Walang silbi. Ang pagkatao mo, maaga o huli, malalantad yan. Hindi ka nila papakawalan. Kapatid, Jiqiu. ate. Hindi ito totoo, di ba? Totoo. Pasensya na. Chen Liang. Ano kung kaya mong lumaban? Ano kung malakas ka? Lahat ng pakana mo. Sa huli, panalo ako. Itinago mo ng napakalalim. Niloko mo pa ako. Mula ngayon, bawal akong magpabaya. Magsasanay ako ng todo. Jiao Xia, bakit ikaw pa? Itinuring kitang sarili kong kapatid. Akala ko sino man pwede magtaksil sa akin? Hindi kita pinagdudahan. Boss Jiang, pasensya. Iniligtas ako ni Lin Hao. Kung wala siya, hindi ako narito ngayon. At sumumpa ako noon pa. Sa buhay na ito, pakakasalan ko siya. Yung laging pinag-uusapan mo. Si Lin Hao. Pasensya, Boss Jiang. Wala akong choice. Naku, Liang, na, panalo ako. Utang mo. Shuang, salamat po sa iyo. Kung hindi, ang misyon ko sana ay nabigo sa karera ko. Wala akong dapat na mansa. Kahit anong kabayaran ang gusto mo, ibibigay ko po sa iyo. Linisin mo ulit ang meridian ko. Noong nakaraan, sobra akong nakinabang. Naramdaman ko lahat ng meridian ko ay ganap na nabuksan. Narinig ko hangin. Naramdaman ko enerhiya. Hoy, gusto ko rin. Ako rin. Gusto ko ring subukan ulit. Si. Pagkatapos nito,
Ibibigay ko sa inyong dalawa ang masusing paglilinis. Sisiguraduhin kong malinis lahat. Presidente Jiang, buti na lang buhay kayo. Zhao Xia, ang pagsasama natin? Peke ba ang lahat? Hindi, totoo. Ang damdamin ko para kay Lin Hao ay totoo rin. Pasensya na po, Presidente Jiang. Wala akong magawa. Pero ngayon, hindi to pinakamagandang wakas? Buhay pa po kayo? At ako? Hindi ko siya binigo. Bakit mo po ito ginawa? Tinuruan mo po ako mula pagkabata na maging taong nagbabayad ng utang na loob. At alamin ang tama't mali. Hindi sa damdamin. Xiao Qiu, kailangan ng tao ng dahilan para mabuhay. Iniligtas ako ni Lin Hao. Utang ko na sa kanya. Hinahangaan ko siya. Gusto ko siya. Makasarili ka. Para sa halang yan. Paano mo nagawa yan? Wala ka bang pakialam sa sarili mong kapatid? Ano bang sinasabi mo, Xiao Qiu? Kahit nawala na ako, at si Jiang, ay palaging itinuring kang sarili niyang kapatid. Wala itong kinalaman sa iyo. Naniniwala ako, si President Jiang ay hindi ka sasaktan. Dahil dito, Wala akong pakialam kung tratuhin ako ng masama o hindi. Ikaw lang ang mahalaga sa akin, ate. pasensya na, Xiao Qiu. Huwag na humingi ng tawad. GQ, pagkawalan siya. Pero, Shai, Nagawa na niya ang lahat ng kailangan niyang gawin. Bilang isang mamamatay tao, namatay na siya. Siya na ang kapatid mo. Jiang, Huwag na. Magpapanggap lang ako. Na hindi nangyari. nakuha. Chen Liang, ang sinabi ni Lin Hao kanina lahat. Nakikita ko po, Miss Jiang. Hindi ka isang inosenteng babae, ikaw ay medyo tuso. Pero, pagkatapos ng sunod-sunod na krisis, ang pag-aalala mo sa akin, Miss Jiang, nakikita ko po lahat. Anong ibig sabihin? Ako ay isang lalaki na laging nagbabayad ng utang. Ang mga larong dati kong nilalaro ay mababalang lahat. Sobrang boring. Ikaw, Miss Jiang, ay mas kawili-wili. Kung gusto mo po, Miss Jiang, pipirma ako sa iyo ng libre bilang iyong bodyguard. Hindi libre. Simula ngayon, ikaw ang CEO ng Jiang Group. Ito ang bayad sa pagkuha sa iyo. Talagang matalino itong CEO Jiang. Sa ganitong paraan, maitali niya si Chen Liang. Kailangan kong taasan ang presyo. Itong maliit na korporasyon ay hindi sapat. Pero ito lang ang meron ako. Gusto kong tayaan mo ang susunod mong buhay sa akin din. CEO Jiang, halika sa kwarto ko ngayong gabi. May malaking kayamanan ako na ipapakita sa'yo. Bastos.